Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time ako nanonood. Please click mo na yung Gervis TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, kumusta po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa paglaki ng ating channels at sa patuloy na pagsuporta sa kay Yorme at sa kanyang mga kasama kay Chi Atienza. So, tuloy-tuloy lang tayo guys. So, ang topic natin ngayon for today's video, si Yorme guys, nakasilip. Yorme, mas marami pang ginawang classroom kesa kay na VP at Secretary ng DepEd na itong si Sara Duterte. Dahil may political will itong si Yorme. Yan guys, mainit na pinag-uusapan kasi ngayon. Dahil ngayon, panahon na ng budget hearing dyan sa Kamara guys. At lumalabas nga, di ba, nabusisi. At ito guys, sorry sa mga pro Sara, di ba? Wala tayong intention na sirain itong si Sara. Sa fact lang po tayo, sa katotohanan lang tayo. So, nilabas kasi guys, ng COA report. COA mismo to. Gobyerno natin. Na yung sinatawag na score sheets about sa mga classroom. Diba? Kasi napaka-importante nito. Education guys. Diba? Ano ba sabi niya si Rizal? Ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. Diba? Pero kung wala tayong classroom guys, saan kaya mag-aaral yung mga bata? Di ba? Natural. Mahihirapan yan sa pag-aaral. Kung wala man lang eskwelahan na mapasukan. Di ba? Kasi napaka-importante niyan. Kasi may mga ranking pa yan sa ibang bansa. Paano magiging competitive ang ating bayan? Di ba? Paano kukunin yung mga kabataang mag-graduate? Di ba? Kung wala namang alam. Hindi masyadong natuto sa eskwelahan dahil nga sa problema mismo ng ating gobyerno. Natural, mas kukuha sila guys sa ibang bansa, di ba? Kaysa dito sa atin. So narito guys, yung nagawa ni Yorme versus ang nagawa ni VP Sara. Guys, ito. So, unahin muna natin dito kay Sara Duterte guys, di ba? So, ang target pala ng 2023, so ibig sabihin isang taon, di ba? New classrooms na dapat itayo 6,379 classrooms na bago. Ilan ang natapos niya sa loob ng isang taon? 192 guys. Napakalayo. Tapos nilagay pa yung kung ilang percent yan sa 100% is 3.01%. Sobrang baba. Classroom guys. Na sobrang napaka-importante. Number 2, classroom repairs. Ang target ng gobyerno o ng DepEd, 7,550. Ilan ang na-repair? Repair lang to guys. 208 lang guys. Bali ang percentage 2.75. Napaka-kulilat talaga guys, kulilat. Yung last mile schools, ibig sabihin nito, yung mga liblib na lugar na malalayo sa mga probinsya guys. 88 ang target. Pero ang nagawa lang 3 lang. 'Di ba? Verse 3.41%. So napakalayo guys. Napakalayo dun sa target ng DepEd. Anyari kaya, 'di ba? Hindi ba minonitor? Nagpabayaba yung taga DepEd, 'di ba? Siyempre dapat yun leader ang pumupukpok niyan, 'di ba? Si VP Sara dapat yan guys. Kasi siya yung pinaka-head niyan. So, kumpara natin guys, di ba? Sana, di ba? Itong si Yorme, hindi man sa DepEd Secretary, pero matindi ang ginawa niya sa mga eskwelahan. So, si Yorme nagpatayo ng 4 guys. 4 na public school pero mga world class. May mga aircon pa. So, kung si Sara 192, ilan kaya kay Yorme ang kanyang nagawa? Throwback lang tayo guys, recap lang tayo sa mga ginawa. So, isa sa mga pinagawa ni Yorme, itong Manila Science guys. 'Di ba? Ang Manila Science ay
nakapagtayo ng 158 rooms. World class public school to, ha. Yung rooms na to, may aircon pa to, guys. May aircon pa to. Kasi na pinagawa ni Yorme, di kalidad. Pangalawa, itong Ramon Magsaysay High School. Puro public school to, guys, ha. 232. Diba? Tapos yung Rosario Almario, sa Tondo to, 227 rooms. Diba? Classrooms. At itong Dr. Alejandro Albert Elementary School, 234. Diba? Ang dami, guys, ha. So ngayon, ikukumpara natin, guys, sa budget. Diba? Sa budget. Diba? Magkano kaya nagastos ni Yorme versus sa budget ng DepEd? Guys, alalahanin nyo, ha. Ang budget ng DepEd, ang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento. Kung di ako nagkakamali, 730 billion na tayo, guys. Sa iloob lang ng isang taon yan. 2023 lang yun. Budget, guys. So, ang ginawa ni Yorme, yung apat na yan, guys, nag-budget lang siya ng 7.7 billion pesos, di ba? So, sa dami ng rooms, guys, ilan ba total na gawa ng rooms ni, classroom ni Yorme? Ang total niyan, guys, 619 rooms, di ba? So, yung kay VP Sara, ilan? 192 lang. Layo. Ang layo, di ba? Bukod pa yung guys, mayroon pang gymnastic dyan, may auditorium, may library, may admin rooms. Iba pa yon. Hindi pa yung kasama. Classroom lang yung pinag-uusapan natin dito. So, ngayon, di ba? Kung yan ang target, ano yung maikukumpara natin? Si Isko sa budget, wala talaga siyang budget. Inutang lang, guys. Di ba? Na pinag-uusapan niya ngayon, di ba? Yan ang pinupukol sa kanya. Inutang lang niya sa Land Bank, sa DBM, para maipatayo ito. Di ba? So, siya, wala siyang kakayahan sa pera, pero gumawa siya ng paraan. Pero kaya BP Sara, sigurado may budget at nakalaan na. Di ba? Kung yung budget na 2023, budget talagang okay na yan, guys. Lahat naman yan every year. Ngayon, pinag-usapan naman, di ba, 2025 budget. So, wala na siyang problema sa budget. Anong problema na lang? Yung implementation. Di ba? Yung time. Guys, yung time, ha? Yung si Yorme, guys, kung maalala nyo, pinagawa ito, inabutan ng pandemic. Di ba? Umupo siya. July 2019, nung nanalo siya. July 1. Di ba? July, August, September, October, November, December. Pagdating ng December, medyo umiingay na yung COVID-19. Kaya nga COVID-19 tawag yan dahil 2019 pumutok ang balita na yan. Di ba? 2019, ha? December to. Pagdating ng January, February, March, yun na, di ba? Nagka-lockdown na. So, lahat bawal na. Marami ng hindi pumapasok. Pero sa panahon yan, kasagsagan ng COVID, ginagawa, guys, yung kay Yorme. Di ba? Imagine nyo, ha? 4 na building yan, guys. 10 floor, halos yan. Ginagawa. Kay BP Sara, guys, normal lang panahon, di ba? 2023, di na masela niya. Wala na nga pa face mask na sinusuot ngayon, di ba? So, nakita natin, guys, di ba? Tapos, yun na nga, yung pinagawa, may aircon pa, di ba? Yung pinagawa ni Yorme. At itong si BP Sara, sigurado mga standard lang to. Mga mabababang classroom lang siguro. Kasi 192, guys, eh. Kasi kay Yorme, isang building lang yun, 200 na, di ba? Di isang building lang. Isang building lang katumbas ng isang taon ni BP na kanyang pinagawa. Lamang pa si Yorme, di ba? Ito, ano ba dito? Yung pinaka lang. Ito, yung Rosario Almario 227 versus 192. Lamang pa si Yorme. So bakit ganoon, di ba? Si Yorme, may pandemic na, guys, sa loob lang ng halos 3 taon. Natapos na yung 600 rooms. Di ba? Mayor lang yan, guys. Pwede niyang hindi ipagawa yan, di ba? Kagaya sabi ko sa inyo, wala siyang budget. Mayor siya, di ba? Hindi sa mandato na magpagawa ng eskwelahan. Pero si BP Sara, mandato niya.
kailangan nyo magpagawa talaga kasi nga isa sa problema ng ating education, kakulangan ng classrooms. Di ba? So sa 3 years, alas tapos na yan. At sinong nakinabang dun sa pera na inutang ni Yorme? Ang mga estudyante, ang mga teachers, di ba? Sino ba namang hindi gaganahang mag-aral yan kung isang estudyante at pumasok ka sa eskwelahan yan? Naka-aircon ka, di ba? Umulat umaraw, malamig ka guys, di ba? Oh, tatalino ka o hindi? Tatalino ka. Nasa estudyante na lang yan. Kumpara, di ba, sa ating mga public school na ordinary lang, di natin minamalit yan guys kasi dyan tayo nag-aral sa mga public school na pwede naman palang gawin ng paraan. Kaya guys, nilaban ko talaga si Yorme noong 2022 kasi nga iniisip ko rin, isa yan sa mga gusto kong mangyari na ikalat na yan sa buong Pilipinas yung world class na public school na yan para maranasan, di ba? Sabi ni Yorme, gusto kong matikman ng mga mahihirap ang natitikman ng mga mayayaman. Kaya nga. Pero actually guys, ito pinagawang eskwela niya. Mas maganda pa to sa mga private na iba. Lalo yung mga lumang private school na guys. Mas maganda pa to pinagawa ni Yorme. Yan ang sinasabi ni Yorme. Magpapagawa ka na nga lang at pera naman yan ng gobyerno. Yung maayos na dekalidad, di ba? Kasi taong bayan naman ang makikinabang. Hindi naman siya. O ngayon, sino makikinabang ngayon? Mga teachers, di ba? Mga estudyante na pumapasok yan. Eh kung sa'yo nanalo, imagine mo kung taon-taon guys, sabihin mo kahit 4 na lang, sigado, pero kung nanalo siya guys, baka doble ito, 8 na lang, di ba? 8, babudgetan ng 7 billion. Eh ilan ba ang budget ng gobyerno, di ba? Yung DepEd, 730 billion. Di ba? Oh, hindi siya DepEd yan, guys. Dahil si Yorme guys, meron siyang political will. Ginusto niya, di ba? Gumawa siya ng aksyon, gumawa siya ng paraan sa tamang panahon lang, di ba? In a matter of 3 years lang. Pandemic pa guys, partida, di ba? Kaya tayo guys, talagang nilalaban natin si Yorme. Sa education pa lang to, iba pa yung ibang nagawa niya, di ba? Sa hospital, sa kalinisan, sa official order. Kaya tuloy lang po tayo guys sa pagsuporta kay Yorme. Dahil naniniwala ako guys, darating ang panahon. Sana nga, di ba? Ayun o, suot ko pa guys, for president o, tatayo ako. Oh, for president. Sana nga, di ba? Na talagang darating yung araw, baka umabot pa rin sa presidente pa rin ang kahantungan niya pagkatapos na dito sa Maynila. Alright? Wala ba kayo mga kamay? Yorme. Alright? So, ganito lamang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Comment down below lang kayo guys para malaman ko na sa loobin nyo. Pupusuan ko yan at ilalike ko. So muli, maraming salamat po sa support. Manila! God first.